So eto nga, yung pang-ano natin, pang-5, hindi pumokus sa peke na yung ebidensya na yon ay peke. Si Bato, mga kababayan, wala ngang receiving stamp, 'no? Hindi siya pumokus. Bagkus ang narinig natin, mga kababayan, na pinaulit-ulit ni Bato, 'no, leak yung ano na yon, papel. Na yun ay nakalabas na itakas sa pangangalaga ng PIDEA. Paulit-ulit po na sinabi ni Lasso, mga kababayan, na wala ngang ganyan na papel, 'di ba? Yung mga eto ha, idinidiin nila, Maharlika, yung 4 na tao do'n. Yung 4 na bakit daw pumunta 'yan? O bakit niya pinapunta 'yan? Wala naman pala do'n sa ano, eksena. Kasi ang sinasabi ni Lasso, mga kababayan, alam ng buong departamento, 'di ba? Ang sinasabi niya, alam po ng buong departamento na meron pong ganitong ano, dokumento na mayroong ganitong, lakad ang PIDEA na huhulihin. Alam ng buong departamento. Kaya po dinala yung mga kakilala nung mga panahon nila ni Morales. Dinala yung mga tao na yun. Oh, ano sabi ng mga tao na yun? Wala po ako niyan nung panahon na yan, 'no? So ibig sabihin yung sinasabi nitong si, Morales, mga kababayan, walang katotohanan na alam ng buong departamento. Lumalabas lang po diyan, mga kababayan, na siya lang po yung nakakaalam. Siya lang po ata yung nakakaalam nung ano na yon, nung lakad na yon, mga bossing. 'Di po ba? So ngayon, ganito lang 'yan, hindi man lang nabanggit ni Bato, 'no, about dun sa side na peke. Talagang pumokus siya paulit-ulit, ay may leak diyan kasi may butas ng puncher 'yan, 'no? So kaya po natin ipaliwanag about dun sa butas ng puncher, kung paano gawin 'yon, 'no, hindi man nabanggit ni Bato. Si Morales, mga kababayan, alam na po natin na naging PIDEA agent, 'no? Ako po, kadalasan 'pag umuuwi ako doon sa bag ko or kung saan man, meron akong mga naiuuwi na mga papeles galing do'n sa gym, mga bossing. Naiuuwi ko dito ng hindi sinasadya, 'no? So tapos ang mangyayari, ilalagay ko do'n sa cabinet, 'di ba? 'Pag tumagal, like example, wala na akong negosyo, tumagal na ng ilang taon, mga kababayan. Tumagal na po ng ilang taon. So ngayon, mga bossing, nandun pa din sa cabinet ko. So kadalasan, malilimutan mo na yun, 'no? Minsan makikita mo na lang, "Ay, may dokumento pala dito na ganito. Ah, dati yan, 'Di ba meron kayong mga ganyan, miski po yung mga ID, 'di ba? Yung mga papeles niyo o yung mga exam ninyo do sa eskwelahan ninyo, kunyari elementary kayo, na naipit do sa baol, nailagay niyo dun. So ngayon, aba, nandito pa pala 'to, eto nung nag-exam ako, eto yung mga panahon na nag-aaral pa ako, 'no? 10 taon na nakalipas dito, Nakita ni Morales, "Oh, eto pala. O sige, ganito gawin." 'Di ba? Yung luma, mga kababayan, yung dalawang luma, ang gagawin diyan, Xerox. I-Xerox para ano, kasi para may nandun pa din yung original. Xerox. Tapos sabay buburahin, mga bossing. Or posible din na ganito ang gawin, mga kababayan. 'Pag linagay mo 'yan, 'pag in-scan mo sa computer 'yan, 'di ba, mga bossing? 'Pag in-scan mo sa computer 'yan, oh, mukha ng kumbaga kung ano yung itsura ng papel na 'yon na in-scan mo, nandun pa din. O sabay punta sa Adobe Photoshop, burahin yung mga pangalan, iwan mo na lang diyan yung mga, kotse diyan. Yung pula, yung puti, yung Ford Escape, yung bla bla bla, kung ano mang mga kotse. Kasi hindi naman importante 'yun, Ang palitan lang natin na importante, itong mga pangalan. Ayan, palitan mo yung pangalan na Bongbong Marcos, ganito, bla bla bla, palitan mo yung address niyan, ganito, bla bla bla, 'no? Kaya kung sasabihin ni Bato na, "Oh, bakit kabisado mo pa yung mga ano, ganito, ganyan? Bakit, nandiyaan yung mga ano?" Kasi galing sa lumang dokumento, mga bossing. 'Pag nilagay mo 'yan sa Adobe Photoshop,
mga kababayan, at tanggalin yung mga pangalan, palitan yung mga importanteng, pangalan dun at mga address, okey na, 'di po ba? Pero hindi pumasok yata sa utak ni Senator Bato yun, mga kababayan. Ang nangyari, puro leak, leak, leak. Idinidiin niya at pinapaulit niya, mga kababayan, na merong ahas sa loob ng ano, ng PIDEA. Which is sinasabi naman po ng PIDEA, wala, wala, wala. Yung puncher na yon, mga kababayan, eto po, yang papel, kunyari itong papel na ito, mga bossing. 'Pag eto, ini-scan ko, nilagay ko sa scanner, pati po yung butas nito, pati po yung lukot nito, nandoon din po sa na-scan na dokumento. Kung yun lang ang pagbabasihan ni Bato, mga kababayan, yung bilog na yun, anak ng tinapa. Bossing, bilang senador, parang ang hina mo, 'di ba? Nasabi mo na legit yung dokumento dahil do sa butas ng puncher? Sabi ni Sagip Bulaga, "Hello po Sir Mark Ramos at mga Dabarkads or Marcos supporter, kumusta po?" 'Di ba, mga kababayan? Nasabi niya legit 'to, may butas ng puncher, Samantalang mas malaki do sa butas ng puncher yung bakit walang control number 'to, dapat naitanong. Bakit imbis na na tunay na mga pangalan ang ilagay dito, bakit mga alias? Oh, paano mo nalaman na Bonget ang tawag kay Bongbong Marcos, yung Bonget na palayaw na yun, eto lang, mga kababayan. Nung panahon lang na meron silang meron silang made in Malacanang, 'no? Dun lang naman po natin narinig yung Bonget-Bonget na yun, Pero dati pa po, kumbaga parang, si Amy Marcos lang po ang tumatawag yata sa kanya na, mga kababayan. Ang lagi nating alam sa atin, mga kababayan, miski po nung eleksyon pa, ano lang po, BBM, 'di ba? BBM. Dun sa papel nila Bonget na, ever since, mukhang kumbaga alam niyo yun, mga kababayan, na etong tawag ko kay Bongbong Marcos na 'to na Bonget, pangloob lang ng bahay. Ganyan po. Malaki ulo ni Bato at kalbo pa, pero may utak ipis. Top notcher daw siya sa FBI for investigation. Ang daming butas, mga kababayan. Sabi ni Sir Ariel, parang mas magaling ka pa kay Bato. Hindi naman po, sir. Kaya lang talagang kasi, sabi nga dun, sabi kagabi, kaninang umaga habang nakatutok tayo dun, "Boss Mark, bakit seryoso-seryoso ko?" Kasi po ganun kami, mga kababayan, at hindi lang po ako, behind the camera, yung pong Team MR talagang nakatutok din po sila. Obligado po silang tumutok para po kapagka nag-usap-usap kami, inalam po namin at ididetalye namin sa inyo kung ano yung vlog, mga bossing, kumpleto rekado po, hindi kulang-kulang. Ano? Kapagka in-analyze mo lahat yan. Siguro kung ako mga nagtanong dun, madami akong maitatanong dun. Hindi yung puncher, oo. Yung puncher, hindi na ako tatagal dun. Yung butas ng puncher, okay na yan. Kasi kapagka naman in-scan yan, sama na yan, 'di ba? Yung mga tiklop-tiklop, original 'to kasi pati tiklop. Senator Bato, hindi mo alam kapag in-scan yun, sama lahat yun. Tapos sabay salpak do sa ano, salpak sa Adobe Photoshop. Tanggalin lang yun. Tapos meron do sa Adobe Photoshop, mga kababayan, if di ako nagkakamali, parang yung sa gilid doon, Band-Aid, no? Band-Aid na icon yun. Yung Band-Aid na yon, kung di ako nagkakamali, i-click mo yon doon sa parte. Kunyari, ito yung parte na kokopyahin mo, i-click mo doon yon, tapos i-click mo dito sa gagayahan, parehas na ng kulay yon, no? Kaya hindi mo makikitang parang may eraser, parang may ganito. May patch kung ano, kung tawagin po, mga bossing. Sabi ni yung punch hole butasan mo muna bago mo i-xerox. Ubra din po iyon, mga kababayan. No, pero ako ang tingin ko po diyan, mga boss Chief Amo, sir,
hango po yan, ano, sa lumang dokumento ng kung sino man, mga kababayan. Hango po yan sa lumang dokumento tapos pinagpapalitan po yung mga importanteng pangalan at address para po kumbaga tumugma kay Bongbong Marcos, pero hindi na nila pinalitan yung mga kotse-kotse sa ilalim, yung mga ganito, ganyan. Kasi hindi naman pagtutuunan ng pansin. Tapos sabay, yun, nilabas na, mga bossing, hanggang sa kumbaga, okay, print mo na yan. Pero si Bato tumutok doon sa pinaulit-ulit niya. General Lasso, meron kayong ahas dyan sa PIDEA. Wala nga! At walang leak, mga kababayan, walang leak, meron peke. Ano? Walang leak, meron peke. Pangilan tayo? Oh, may mga DDS pa ba dyan? Kaway-kaway muna mga DDS. Ano kayo dyan? Type kayo. Yung icon na cry, yung parang umiiyak yung luha. Type kayo dyan ng luha.